The good truth, life is really to tell. Sino nakakatanda ng ano natin ng Saturday? Memory course. Unang Juan 4:8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Wait lang. Unang Juan 4:8. Ang hindi kumikilala sa Diyos ay hindi ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. O, sino pa? O, sige, sino pa nakaka-remind ng memory verse natin? O nga, yung mga... Yung kwarto ng January. Sinong nakakalala ng lahat ng memory verse? Sige. Sino nakakalala ng January? Hello? Ano? Sige. Sino ka nakakalala? Efeso chapter 6 verse 2 and 3. Galang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may anak na pangakong ikaw ay giginhawa sa habang aming buhay dito sa lupa. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Mateo
verse. Oh, wala na, hindi makakarinig. Sa susunod, dapat mas marami na nakakaalam ng ibang memory verse natin, ha? Para may premyo kayo. Ah, sige. Wala po kayong na-record sa ating, ano? Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Unang Juan, 4, labing siyam. Unang hanapat lagi siyang tayo umibig sapagkat ang huling langit. Hindi kasi na nagbabasa niyan, ha? Pasito ko yan. Oh, naririnig lang nila. Sino pa? O, yung English. Sino nakakalimutan ng Genesis 1 verse 1? In the beginning, God created the heavens and earth. Wala na. Sa susunod, yung mga gusto mag-memory verse, maghiro ng tugtusang kakilala para makuha yung memory verse. Si Sarah daw po. Si Sarah. Dito, si Jeremiah muna tayo. Sa aklat ni Jeremiah, isang propeta. Itong Jeremiah ay aklat ni propeta Jeremiah. Jeremiah 10:10. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay, ang haring walang hanggan. O, diba? Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos
tayo. Asa tayo ba? Sa para mamaya rest natin, pati yan, hindi ko mag-rest. Ang meron ko yan. Diba? Dapat kita guide tayo lagi, no? Jeremiah 10:10. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay, at ang haring walang hanggan. O, diba? Meron na? O, sige. First naman. Jeremiah 10:10. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay, at ang hari walang hanggan. Sa susunod, English na may verse na rin ikaw. Pero medyo konti pa lang. Music ka, di ba? Mamaya ulit na next. Try lang. Pag hindi naman kaya, pwede tumigil sa para sa susunod practice sabi ko. Jeremiah 10, verse 10. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at ng hari na walang Nagalit. Hindi naman sa ulo. Kala ko sa ulo mo. Diba? Sige, sa susunod kailangan madami na nakamemorize yan ha. Pakamikit. Sige. 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 Ako na muna. Si Harry David. Si Harry David. Dapat niya kasi sa time sa Dahil Holy Week ngayon, ano sir tingin anong alam niyo sa Biyernes Santo? Anong kinagtitipan na Biyernes? Sige. Bakit nagkaroon ng Biyernes Santo? Para saan po ang Biyernes Santo? Bakit? Tama. Yung Biyernes Santo, pinag-aano natin yun kasi si Jesus inabot muli. Sino dito yung kahapon ay nagpasa ng krus? Sino dito kahapon yung may pinalo sa likod? Yung nakita kami kahapon, alam mo ba yung nakita namin kahapon? Mayroong naglakad diyan na pinapalo yung likod nila ng ganyan. May kumaan kahapon. Oo. Sino yung gustong mag-ganon? Sino yung gusto mong ganon? Sino yung gusto
sakit ng cross, tapos kala ka na ganoon sa kanyang pupuntahan. Ayaw mo. Eh, sino hindi yung yung katulad ng ginagawa ng iba, na ipinapako sa krus. Parang ang sakit, ano? Hindi parang kasi talaga yun. Oo, tama yun. So, hindi natin sila condemn na o hindi natin sila sinasaway sa kanilang ginagawa. Dito mo ba binutahan ako dito? Oo, dyan. Dyan yung ginako si Jesus Christ ako. Okay, makinig kayo. Lahat ng may mata nakatingin sa akin. Okay? Sino dito walang mata? Oo, meron. Very good. Yung mata mo sa nakatingin. Uy, sa kanyang katahin. Ang nakatingin. Hello? Kanina dapat nakatingin? Sa cellphone. Hindi pa born na rin yung cellphone niya. Kung nalala ko yung kahahapon. Okay. Sige. Alam niyo ba, tama si ate, kasi walang sino ma'am. First time mo? Ngayon ka lang sa atin? Kaya hindi ko siya matandaan. Ano? Yan pala yung dyan tayo. Sino pakantahin natin dito para din? Sino naiinip? Sino naiinip? Pwede dito kumanta. Diba? Pwede. May naiinip, ano? Okay, so ayan. Balik tayo dun sa ating topic. Alam niyo ba, makinig ko lang, lahat ng may mata, tingin uli sa akin, lahat ng may mata, nasa nang yung mga mata? Nasa talantakan? Ay, ganda, busy-busy talaga siya dun sa gift niya. O, yan, ilan nila tayo, pero daming distraction. O, yan, lahat nakatingin sa akin. Tama yung sinabi ni ate na dapat hindi na natin ginagawa yung magpahirap sa ating sarili. Sino na dito yung napalo ni nanay? Di ba masakit? Lahat. Ako rin napalo na ako eh. Sumisigaw na ako, nanay, ayoko na po. Pero palo pa rin ang palo nanay ko eh, no? So, masakit ang ginagawa nila. Pero alam niyo ba, si Jesus Christ, lamang ang tanging gumawa noon dahil siya ay Diyos na mapagmahal. Alam niyo ba yun? Kaya nga alam niyo ba, nung napako si Jesus Christ ako, sabi nga kanina ni Kuya, dito nakapako. Sino nakakita na dito ng pako ngayon? Yung ngayong pako. Ano kasi ng pako natin ngayon? Ha? Maliit? Oo, natusak. Ngayon natusak. Oo. Noon, nung si Jesus Christ ay pinako sa krus, malaki yung malaki yung, parang ganito halos yun. Tapos, ang masaklap na doon, sabi ng mga nag-aral ng Bible School, walang tulis yun. Walang tulis. Isipin niyo kung gaano kasakit. At alam niyo ba kung ilang oras si Jesus Christ na nakatapos sa krus? Sa kainitan ng panahon, kasi nung panahon na yun, napakainit talaga. Kasi nasa bundok sila ng Golgotha. Alam niyo ba, simula 9 o'clock, alas 9 ng umaga, ipinako na si Jesus Christ sa krus hanggang alas 3 ng hapon. Isipin niyo kung gaano katagal siya nakapako sa krus. Halimbawa, kayo yung nakapako doon. Kayo niyo ba o hindi? Hindi. Tapos, di ba? Imagine ninyo, nakapako na ganon. May pako dito, tapos nakapako sa paa. Eh kung katulad ko, mataba. Siyempre, yung bigat nun, ang sakit nun. Kasi lahat ng bigat mapupunta rito at sa paa. Diba? Napakasakit nun. Yun na nga lang natinig na ba kayo na sa paa nyo? Natinig na ba kayo? Diba? Ang sakit. Diba? Alam ko ba kung bakit ginawa ni Lord Jesus Christ yun? Dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa
atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya imbis na tayo yung mapako, sabi nga nung linggo, nung Sabado pinag-aralan natin, dapat tayo yung napako dun sa krus. Pero dahil sa pagmamahal ni Jesus, siya yung gumawa doon. Okay. Sa madaling salita, kahapon, buhay si Jesus o patay si Jesus kahapon? Buhay. Buhay. Buhay magpakailan mo. Buhay. Kasi nung siya'y namatay, Buhay ulit. tatlong araw muli siyang nabuhay. Tama ba? Marami na papapako sa krus ngayon. Kahapon pala, kasi Biyernes Santo kahapon. Ang masaklap, hindi naman sila namatay at hindi rin sila muling nabuhay kung sakaling mamamatay sila. Diba? Oo, kasi maraming gumagaya. Pero walang makakagawa ng ginawa ni Jesus Christ sa krus. Oo, mayroong mga nagpapapako. Okay? Pero walang ibang makakagawa nun kundi si Jesus Christ lang. Alam niyo ba, merong pagpapatunay sa Bible. Sino yung may Bible sa inyong cellphone? Papatunay na si Jesus Christ ay muling binuhay at muling nabuhay. Sige, sino yung magaling magbasa dito ng kwento? Ano yung mga balik-balik natin sa episode? Ito daw po. Hanggang Magandang hanggang magbasa. 14. Sino yung magaling magbasa ng Tagalog? Guys, salita lang po. Salita kami. Sige, sige. 14 ito. O, 1 to 7 sa'yo. Sa'yo ay... Ano ba sa atin? Gusto mo rin? O, divide natin yung 14. Sige lang kayo. Ilan ba kayo? Ilan ang Ilan kayo? Tatlo? Sige lang verse kayo. Ika-apat? 18. O, sige. 5 sa'yo. 5 sa'yo. 4 sa'yo. Sa'yo 1 to 5. Ha? 14 verses lang. Sa'yo 1 to 5. Tapos 6 to 10. 11 to 4. 14. Oo, yan yung 1. Hanggang 5 sa'yo. Hanggang 5. Verse 5. Tapos verse 6 hanggang 10 sa kanya. Sige na. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, Makinig kayo, tatanungin ko kayo. ang muling pagkabuhay ni Jesus. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtatanungan sa isa't isa. Sino kaya ang maaaring nating mapakiisapang magkulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil nasa ng bato. Ngunit, nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit, at nakaupo sa gawing kanan, kaya sila'y nagtataka. Yung may number 6 dyan dun sa maliit. Pwede mo walang 1.5? Kaya mo. Parang may mic.
sabi nila Maria, ano kaya, sino kaya mapag-uutusan natin na magtanggal ng takip, sabi ganun. Yung takip na Diba? bato. O yung takip na bato. Sabi nga dito, kinaumagahan ng linggo, ayan, kinaumagahan ng linggo, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Tapos, ngunit sila ay nagtanungan sa isa't isa, sino kaya maaari natin makiusapan sa pagpagulo ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Ang may problema sila Maria, Jesus, problema yung mga babae na nagpunta sa libingan ni Jesus. Okay. Nakikinig ba? Uwi na ako. Wala nakikinig. Sino nga yung mga babae na nagpunta sa libingan? Ano tanong? Oo, magtatanong nga ako. Tatanong ako mamaya, ah. Uwi ka na? Hindi pwedeng umuwi. Wala ka kasama. Mamaya, oo. Mamaya may gift po si Ate Celia doon sa mga private attendance. O di ba private attendance lang ako may regalo sa Ate Celia? Ha? Siya, basta private attendance sila. Hindi natin alam yung gift laging surprise yun. O tapos, eto na, makinig na kayo. Sino ngayon nagpunta sa libingan ni Jesus Christ? Si Pedro ba? Sino? Si nanay ni Santiago. Ano pangalan ng nanay ni Santiago? Si Maria Magdalena. Saan pupunta si Maria? Sa pamilya. Oo, namimino na sila ng pabango kasi noong time na yun, hindi binabasa mo yung mga patay, hindi kagaya ngayon. Ay nilalagay ng unang panahon yung mga pabango. So, okay. Pumunta ngayon doon sa libingan. Tapos nag-usap-usap sila. Ano yung problema ng mga babae? May problema sila eh. Anong problema? Precious? Ang problema ni Nang Maria Magdalena. Papunta doon sa libingan, naglalakad sila ngayon. Lakad sila. Lakad sila ngayon. Problema nila, Tapos, hindi nila kaya. ang laki-laki ng problema nila kasi ang laki-laki ng bato. Na nakaharap. Sabi nila, sino kaya magbubuhat? Ano? Sino kaya magbubuhat o magtatanggal ng bato? Sabi gano'n. Okay. Pagdating doon, ano nangyari? At pagpasok ito na, mayroon dito sorpresa. Sabi dito, at pagpasok nila sa libingan, may nakita sila isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit. Ako, mayroon doon ni White Lady, White Corgi, ang talaga yung ano doon. Diba? Oo. Diba? Oo. Kasi mayroong angel of the Lord. Oo. Mayroong angel of the Lord doon sa may libingan. Sabi nga doon, mahaba at maputing damit. Kaya ngayon, kung may nakita kayo niya, baka sabihin nyo, yun na yun. Diba? Hindi pala. Tapos dito, nakaupo sa gawing kanan, kaya't sila'y nagtaka. Ngunit sinabi dito sa kanila, huwag kayo matakot. Ano sinabi yung lalaki ng angel? Yung matakot. Sino na rin yung nakaranas matakot? Ako po. Ako natakot sa isang gabi lang. Alam niyo ba kung ako natakot sa isang gabi? Pinapalo ko, nakakatakot. Kailan ba yun? Alam niyo kung bakit ako natakot? Natutulog na ako, tapos ginising ako ng anak kong bunso. Sabi na, mama, may sunog. Sunog, firework. Ay, wala kayo eh. Wala kami saya, oh. Alam niyo ba? Dapat yung lumabas sa Ano ba mo na ng malakas? Kailan ba mo na ng malakas? Isang araw, Webes. Alam niyo ba, nung kinagabihan na, makinig kayo mabuti. Nung kinagabihan na, ginising ako ng bunso. Ang bunso ko, sabi na, mama, may sunog. Siyempre ako naman, kagigising ko lang, mga alas 9:30 ng gabi. Sinasulugan kami eh. Nasunog na yung bahay namin. So, inabot yung isip ko, natakot ako. Alam mo ba, paglabas ko dun sa bintana, hindi kami makalabas ng bahay. At bawal kaming humama sa bakal dahil nagliliyab ang kuryente sa tapat ng church. Alam niyo ba sinabi ko? Nung mga panahon na yun, natatakot ako. Sabi ng aking asawa, ni Beboyet nyo, wala nahamak sa bakal, wala nahawak. Gusto namin kumukaw sa bintana. Gusto namin lumabas ng pinto. Hindi kami makalabas kasi lahat yun ay bakal.
yung gate namin doon sa likod, sa kwarto namin, bakal din, hindi kami ngayon makalabas. Alam nyo ba, sabi ko, mga bata, sabi ko, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Ang lakas ng apoy ng kuryente. Kasi may nalaglag na sanga ng kahoy, tumikit doon sa wire, live yan, live. So, sobrang takot ko talaga. Sabi ko, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tapos alam niyo ba, sabi ng nanay ko, yakapin yung bata, kasi ang lakas ng apoy, grabe. Kasi nga nasutukan na kami, na-wash out lahat ang aming mga gamit. Kasi pag walang natira sa kanila, damit lang nila sa katawan at skin. Kaya nung ginising, ano bang araw ng malakas ang ano ngayon? May Martes ata, ay Miyerkules ng gabi. Oo, Martes ng gabi. Alam niyo ba, kapag natatakot kayo, ano dapat gawin? Oo, mag-pray agad kayo, yun lang ang paglaban natin, wala nang iba. Kasi, kapag natakot tayo, tapos takot ka na nga, tapos hindi ka pa mag-pray, di ba? Oo nga, so may pagkukulang din sila kasi dyan nila nilagay sa side na dapat to sa side na mas matibay. Hindi naman, no problem, no problem. Okay, sabi dito, huwag kayong matakot, kaya napakahalaga na hindi tayo dapat natatakot. At kung tayo ay natatakot, dapat mag-pray tayo kaagad. Sabi dito, hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret, ay pinako sa krus, wala na siya rito. Siya muling binuhay ng Diyos. Ano nangyari kay Jesus? Nabuhay muli. Kaya yung sinasabi nila na si Jesus Christ ay patay tuwing na may every pa. Sa araw, Biyernes Santo, hindi yun totoo. Kasi isang beses lang siya namatay at isang beses lang siya nabuhay. At walang ibang makakagawa yun. Kanin, isang beses siya nabuhay. Isang beses siya namatay, tapos nabuhay siya, mabuhay naman. Kasi hindi na siya uli namatay, hindi na siya uli namatay para mabuhay ulit. Kaya yun ang nasabi ko. Okay. Sa madaling salita, ang Diyos natin ay, ano? Ang Diyos natin ay buhay. Sabi dito, ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Ano niyo ba? Okay. Pagkatapos nun, nagpakita si Jesus Christ doon sa mga alagad. Kaya alam niyo ba na si Jesus ay buhay. Diyos natin ay makapangyarihan, Diyos natin ay mapagmahal. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero love na love tayo ni Lord. Pinapadama ni Lord yun. Halimbawa ng pagpapadama ni Lord sa atin, ano nga, magbigay kayo ng halimbawa. Oo, halimbawa katulad ng hangin, nakikita natin gumagalaw yung mga puno, yung mga dahon, nagpapatunay na may hangin, pero yung hangin, hindi natin nakikita. Si Lord, hindi rin natin nakikita, pero nararamdaman natin. Nadarama natin si Jesus. Dahil si Jesus ay buhay na patay. Buhay. Buhay na buhay. Okay. At pagkatapos na nagpakita na si Jesus Christ sa mga alagad. Naniwala ba yung mga alagad o hindi? Naniwala sila na si Jesus Christ ay muling nabuhay. At alam niyo ba, sabi na sa kasaysayan, si Jesus Christ ay nakalulok sa kanan ng Diyos. Diba? At tayo, mga anak ng Diyos, kung tayo ay may tunay na relasyon at tinanggap natin siya bilang Panginoon at sarili ng tagapagligtas, kasama natin si Lord doon. Diba? Kasama natin si Lord na andito siya sa puso natin. Naunawaan niyo ba yun? Naunawaan niyo? Ang ito kasi, alam niyo ba, sabi nga ni nanay, ito pakinggan ninyo yung sinasabi ni nanay. Nung mga bata pa kami, sabi ng nanay ko, walang maliligo, walang magwawalis, wala lahat.
Basta nasa bahay lang kayo. Bakit kaya? Nay, bakit? Kasi patay na yun si Jesus. Naniniwala yan ng unang mga tao. Pero nung nakakilala na si nanay sa Lord, sa Panginoon, hindi na ganun. Kasi isang beses nga lang namatay si Lord. Hindi totoo sa Biyernes Santo ay namamatay si Jesus. Actually, pamahiin yun. Pamahiin. Paniniwala nila yun. Diba kasi sabi ng nanay ko, huwag ka magalis kasi baka magalis mo si ano. Anong ganun? Papunta na ako siya. Hindi yun, pamahiro kasabihan lang yun. Hindi yun totoo. Diba? Ano nga, little baby, may dakta pa rin yan, ha? Oh, may natutunan? May natutunan? Walang natutunan kasi ano siya sa Facebook nakatingin, sa FB. Okay. Naunawaan niyo yung may kwento? Si Jesus, namatay at muli nabuhay. Okay. Sige na, punta tayo doon sa ating mga memory verse. Ay, mga memory verse talaga. Punta tayo sa ating memory verse. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay, at ang haring walang hanggan. Walang hanggan. Ayun, ibig sabihin na walang hanggan. Walang katapusan. Pwedeng palitan, pero yung tunay na Diyos, tunay na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, yung ay walang hanggan, walang katapusan. Diba? Yun yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sige nga, basahin nga natin, Jeremiah 10:10. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay, at haring walang hanggan. Amen? Naunawaan natin? Sabi dito, tunay na Diyos. Pag sinabing tunay na Diyos, ano yung sabihin ng tunay na Diyos? Hindi peke. Original. Pero naniniwala ba kayo na mayroong peking Diyos? Wala po. Ay, si Satanas po. Pwede. Pero, alam niyo ba? Alam niyo ba kung sino yung priority ng buhay natin? Equivalent yun ng Diyos natin. Yun yung fake na Diyos. Halimbawa, priority natin yung ating cellphone. Halimbawa, priority natin yung mga bagay na nakikita natin araw-araw o yung ginagawa natin, yung time natin na uuubos halimbawa sa paglalaro o sa cellphone. Alam mo ba, sabi ng Biblia, equivalent yun ng Diyos-Diyosan sa buhay natin. Kasi ang tunay na Diyos, ang sinasabi, yun yung priority dapat natin sa buhay natin. Halimbawa, anong priority na sinasabi? Pagising mo sa umaga, anong iisipin mo? Ay, late na ako sa school. Naku, bilis-bilis na. Kinakailangan ko ng mag-almusal, kinakailangan ko ng maligo. Dapat, pagkagising natin sa umaga, mag-pray muna tayo kasi si Lord yung ating priority. Siya yung tunay na Diyos na dapat natin unahin. Naunawaan mo ba yun? Yung pagkagising natin, sanayin natin yung sarili natin, Lord, thank you, buhay pa ako. Lord, thank you, malakas ako. Lord, thank you, kasi po, pangungunahan nyo kami o gagabayan nyo kami sa araw-araw. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay, ano? Ang Diyos natin ay, ha? Oo. Siya ay alay. Siya ay tunay. Siya ay buhay. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Aunawaan natin, sinong hindi nakaunawa? Sino may tanong? Sino may tanong sa pinag-aralan natin? Sino may tanong sa pinag-aralan natin ngayon? O baka may tanong daw kayo, pwede po magtanong kahit maliit lang na bagay para manuwa tayo natin. Ako may sasabihin kay Ate Kalina. Kung halimbawa invite ka namin sa church, may sasakyan naman sa natin
papa niyo para payagan kayo. Sabi mo kasama kami ni Ate Kasi Sia. po, sinabi na po nila ako dahil po si Mama. Pagkain natin yung mga ganong bagay. At saka syempre, hindi ka natin pipilitin na kinakailangan yung willingness ng O, bukal sa family kalooban ko. niyo para matuto kayo. Nag-i-invite sa akin sa iglesia po. Ay, ano bang tribo mo? Katoliko po. Ano po, yung isang sulsura. Ay, sumama para lang. Tatay daw po to. Tatay daw po. Kasi doon sila. Ayun. Sabi ni Pima ka to. Ano po, di ba po yung may timbalan. Abi nga ba? Sabi ko, mami. O, sasamahan ka na ng ate. Kasi gusto ko mag-recruit kayo sa pananampalataya kay Lord. Actually, hindi religion. Kami, wala kami dalang religion. Ang dala namin yung tunay na relasyon kay Lord. Kasi, alam niyo po ba na yung pangalan ng Church Sobles, kasi Church Sobles kami Church Sobles kami. Church Sobles, para siyang isa, para mas maunawaan ninyo na ang Church Sobles ay isang pamilya. Halimbawa, katulad niyo, kaya anong apelido niyo? Ano? Family ano kayo? Ha? Ano apelido niyo? Marcos. Halimbawa sila, family Marcos. Pagka hinanap, nasa sisiwan mo, apelido ay Marcos, family Marcos. So makikita sila agad-agad kasi yun yung apelido. So ganun din kami. Halimbawa, saan dito yung church so blessed? Mayroong ma-identify na, ay, thank yun sa ating, ano ba tawag nito, kiskisan ng tayo. Ganun. Kasi ang isang church, ito yung isang family na nagkakaroon ng mga pagpapadama sa isa't isa ng pagmamahal, pagpapatawad, isang pamilya at isang church. Parang katulad namin, kami, apelido namin Pasya, sina Ate Celia Mendoza. Diba, meron naman katulad ng halimbawa ng JIL. Katulad ng halimbawa ng Iglesia ni Cristo, sa Jehovah o Catholic. Parang ganun. Mas mababaw ng interpretasyon para maunawaan mo yung sinasabi ko. Hindi church, pangalan ng church, ang makakapagligtas sa tao kundi yung tunay na relasyon natin sa Lord. Kasi kung religion ang makakapagligtas sa tao, karamihan tayo ngayon ang religion. Pwede ako pumunta sa lahat ng church kasi yun ang ano. Pray natin kung saan sa kalooban ni Lord. Pag daw po, Ang masasabi ko lang sa inyo, ang tunay na relasyon sa Lord, dapat walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ lang. Tanging si Lord lang ang tagapagligtas natin, hindi ang kung sino man. Tanging si Lord lang ang napako sa krus, muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Si Lord lang ang tunay na Diyos, wala nang iba, siya ay buhay. So, pag-pray natin kung ano yung kalooban ni Lord. Sa inyo mga bata, pag-pray natin kung ano kalooban ni Lord. Kay Kuya, ano yung pangalan mo, Kuya? Aaron. Kay Kuya Aaron, pag-pray natin kung ano yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo, maging kay Precious. Sa ating lahat, at ito sa bata na to, nabisi sa cellphone. Ha? Ayan. Yan. Ipag-pray nyo kung saan kayo masaya, kung saan kayo nabibless, kung saan kayo pinagpapala ni Lord,
at doon kayo gagamitin ng Panginoon. Okay ba yun? Naunawain mo ba yung sinasabi ko? Naunawain mo yung sinasabi ko? Na kung saan kayo pinapakala ni Lord, saan kayo may natututunan, alam nyo na yung kaluluwa nyo, yung espiritu nyo ay natutuwa, nagagalak. Yung nauuho ba kayo, yung nananakit kayo, hindi na nanabig, halimbawa, ang tagal naman ng Sabado. Yung gano'n. Alam nyo, nung first time ko, may kukwento ako sa inyo. Ako sa inyo. Alam nyo ba? Hindi pa po. Alam nyo ba? Pakinggan niyo ako mabuti. Pakinggan niyo ako mabuti. Ito, hindi, wala ito sa kanya natin ngayon. Pero gusto kong maunawaan ninyo kung paano at saan ako nagsimula. Sino rin ba makinig ng kwento ko? Okay. Ganito yun. Ang unang panahon, ganito lang. First time ko makarating dito kina Kuya Dancing. Ito, sa likod. Ngayon nung nandiyan ako, si Ate Giselle, kilala kay Ate Giselle. Si Ate Giselle naghahanap ng maglilinis ng ilang bahay. 2 araw, Sabado at Linggo. Pagkatapos noon, si Ate Giselle naghahanap ng maglilinis sa bahay. Ngayon ako nakatambay din na Kuya Dancing. Pagtambay ko din na Kuya Dancing, lumungaw si Ate Giselle. Sabi, kay Ate Belen, sabi niya, baka meron kang alam na maglilinis ng bahay. Ako, tinuro agad ako ni Ate Belen. Yung kilala niyo yun, sabi ko, sabi niya, ito, maglilinis. Nung time na yun, wala kaming pambili shampoo.
Day yan.